Pag-usapan natin to. Part 2 nung kay podcast ni sino to? Rapido and Shernan. So they're talking about religion. So again, from since the beginning of time, religion is a talk about. So kaya nga binabago natin eh. We're talking about Jesus this time. Kung ano yung ginawa ni Jesus on the cross for us 2,000 years ago. And that's the focus, no? It's not about the religion, but it's about Jesus. So, pag naunawaan mo yung kaligtasan mo, that's the better approach to talking about your belief. Hindi yung kung ano yung sinasamahan kong sekta, saan ako nabibilang, or whatnot. But it's about you and Jesus alone. John 15:5, if you abide in me. If you remain in me and I in you, you will bear fruit. So, yeah, pag-usap natin to. Let's see, let's go. Ginaya, sinunod. Forward natin, hindi ko alam kung ano meron dito, pero forward natin yan. Doon pumapasok Hindi na. yung, Okay na pala. Yung nangyari sa born again, tama naman. Tama naman yung, eh. Kaso, Tanggapin mo eh. Tama naman talaga yun eh. hanggat may hindi nagagawa, mali pa rin. Which is Oo. yung pagtitipon unang-una. Tama ka dyan. Dahil Bro, hiwa-hiwalay na ang siya. linaw nun. Oo. Ang linaw nun. Kumbaga, kapag ang rule sa Biblia, kapag meron kang isang utos na hindi nasunod, mali na lahat eh. Mhm. So, Okay, the point is pagtitipon. Again, this is how I usually verse about gathering. So, I utilize technology to see to easier. But again, it's better you read the Bible. Again, you should have your Bible. You have to meditate on it day and night. Joshua 1:9, Joshua 1:8. So you have to meditate on it day and night. But studying purposes, ito yung puntahan ko. Ito 100 verse. Let's see. Gathering together. Matthew, for gathering in my name. Not neglecting to meet together. Kasi pag tipunin. What then, brothers? Lesson, Revelation. Whoever is not with me is against me. Therefore, encourage one another to build one another up. But you are chosen race, royal priesthood. Yes, in Peter 2:9. Devoted as a teaching, fellowship, to breaking the bread, and prayers. So, don't worry about kung maliit yung text natin kasi I'm looking to support yung gathering part. Let us also aside the weights, sing grace. Okay, this is let us consider stir up one another. Okay, this will take time, but one thing that really talks about gathering is Hebrews 10:24-25. So let's read that. Let's read that here. Tagalog tayo. Sa mga taga-Hebreo, yan. Hebreo 10:24-25. So, if you want to put it that way, mga Hebreo 10, 24, 25, Hebrews 10:24-25. So, whatever you wish, you can say. Sikapin nating gisingin damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at paggawa ng mabuti. Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa mga pagtitipon. I don't think ito yung tinutukoy na ng pagtitipon kagaya ng nakasanayan na iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa. Lalo ngayon, nakikita natin malapit na ang araw ng Panginoon. Okay, two things. The word pagtitipon, that is true. The
Jesus is the good shepherd, and in Psalms we know that God is our good shepherd. No, Jesus is telling to the people, sinasabi ni Jesus na okay, ako ang mabuting pastol. I am the good shepherd, and that automatically represented God Himself, kasi you can read that from Psalms. Hindi na natin babalikan dito, but it is from Psalms. Okay, now yes, ang mabuting pastol, ititipunin niya yung mga tupa niya. Okay? Now, in our days, in the church days, in the New Testament church, are we really need to be in one place? I think not, because of Matthew. I think nabanggit ko na to in the part 1, Matthew 28:19-20. No, go and make disciples. Humayo kayo. The reason for gathering is a formal way of fellowship. Every Wednesday, every Sunday, Saturday, Thursday, any time of the week, you can do gathering. Because that's para yun sa fellowship. It's for the fellowship of the brethren. Yung pagtitipon na tinutukoy natin para we are all flock together, I would say that would be in the context of the end days, wherein matitipon tayong lahat. And it's in the second coming of Christ. Now, when Christ is not yet coming on the second coming, mas kailangan maging busy tayo to share the gospel, to evangelize, to let the people know about Jesus coming, to let people know that Jesus saved us from death. That's the important part. Hindi natin focus na, CCF ako, Tabernacle ako, Victory ako, Southern Baptist ako, Yemilif ako, Unida ako, evangelical kami, full gospel kami, Foursquare kami. That's not the point of being in a fellowship. No, it's not. It's a formal way of saying na may kinabibilangan tayo, and we use it for like government papers, so on and so forth, registration, sec registration, na may kinabibilangan tayong grupo. But again, in a way, in talking in a biblical way, it's not important. Correct me if I'm wrong. So kung meron, di ko alam. The most important part is if you know that Jesus is God, and God sent His Son Jesus Christ to save you, and if anyone believes in Jesus will not perish. Kaya nga yung discussion in John 3 kay Nicodemo, di ba? Paano maliligtas? That's a very clear passage, John 3. Si Jesus mismo nagpaliwanag paano ba ako magiging part ng kingdom of God. And then that's the very popular verse na alam natin, John 3:16. Jesus was telling to Nicodemus, Nicodemo, ganito yung paraan para maligtas. It was Jesus Himself explaining how to go to be part of the kingdom. You need to be doon nakuha yung born again. Well, again, born again is not a religion, but we are using it now as a form of religion to identify group. Okay? Kasi nabansagan na. I think in the 20th century, 21st century, kung di ako mali, those were the time na because we are explaining born again, nabansagan ng born again in general ang mga Christ-believing people. So, yung pagtitipon, pagiging part ng kawan, it's a very poor argument to say that you are saved. We are saved because Jesus paid it all on the cross 2,000 years ago. Nothing more, nothing less. And a gift of life has been opened again for us. That's how you be saved. Sa pamantayan, pag maghahanap ka ng religion, kailangan pangalan, doktrina. Kung tama ba yung doktrina, nakasalig ba sa Biblia. Pangatlo, yung karapatan na nagtuturo. Kasi, hindi naman, yun ang isa pa sa born again na nakikita ko. Karamihan sa kanila, sila
pakalanan ko na sila Kim Atienza, sila Berin Mailey. Yung mga galing sa ganto ganyan, tapos nung nagkaroon ng sakit o nagkaroon ng pagsubok, bilang eto na ako. Nagbago na Nagtuturo na. Oo. Which is hindi ang pagtuturo kasi karapatan na binibigay yan eh. Kumbaga hindi pwede lahat magturo. Merong proseso. Ang binigyan ng karapatan sa panahon na nila Apostol Santiago, which is siya yung namahala no sa Iglesia ni Cristo eh. Mga ministro. Ministro sa loob ng Iglesia ni Cristo. So, hindi ako naniniwala dun sa galing ng bilangguan no sa Iglesia ni Cristo eh. Mga ministro. Siya yung panahon na nila Apostol Santiago, which is siya yung namahala no sa Iglesia ni Cristo eh. Mga ministro. Okay, wait. That's a very heavy claim that Iglesia ni Cristo rooted from Apostle James, Apostol Santiago. That's a heavy claim historically because correct me if I'm wrong, Apostle James is half brother ni Jesus Christ. And also in the book of James, doon mo makikita ang meaning ng religion. Let's go there. Thank you, Rapido. Kasi I think it's in James. Kalimutan ko nga lang. Edi, this is how you use Google. James through religion verse 127. Tama yung nasa isip ko. Oops. James 1:10. Go. Oh, if Rapido is claiming that you guys, Iglesia ni Cristo, galing kayo kay Apostol Santiago, and James is talking about religion, ang relihiyon na dalisay at walang dungi sa harap ng Diyos, ay ito, pagtulong sa ulila at mga byuda sa kanilang kahirapan. Pag-ingat. Let's open let's make it a habit, no, nabasahin yung buong chapter. Okay? So, pananampalataya, karunungan, mahirap at mayaman. So, nagdi-discuss siya, pagsubok, pagtukso, pakikinig, pagsasagawa. So, dito rin yung dito rin makukuha yung faith without works is dead. Ayan, kung inaakala ni naman na siya yung relihiyoso, ngunit hindi naman siya marunong magpigil ng dila, dinadaya lamang niya ang kanyang sarili, walang kabuluhan ng kanyang pagiging relihiyoso. Ang relihiyon na dalisay at walang dungi sa harap ng ating Diyos at Ama, ito dinefine ni James mismo. Pagtulong sa mga ulila, sa mga byuda at kanilang kahirapan, pag-iingat sa sarili upang hindi niya dinefine na ang true religion, ang dalisay, pure, walang dungis na religion is to be inside Iglesia ni Cristo. It is going out and helping what? Orphans, ulila, widows, byuda, sa kanilang kahirapan. So in this context, nung panahon na to, ang pinakamahirap sa panahon nila is ang mga byuda at ang mga ulila, kasi pag ikaw na ulila, you are considered walang pag-asa. Pag ikaw ay na byuda, you are considered walang pag-asa. So in our context, in our time, yung mga walang pag-asa sa buhay, yun yung ating tulungan. That's a true religion. If Rapido is quoting from James, and James is very clear about the life of Christian. Okay, let's continue. Ministro sa loob ng Iglesia ni Cristo. So, hindi ako naniniwala dun sa galing ng bilangguan, paglabas, nagturo na, o mga ganun. Bakit tol? Hindi ba pwedeng makaranas muna ng pagkakamali bago mahanap yung tama? Hindi ba pwede? Pwede. Pero yung... I like the way Shernan put it. No, kung paano talaga, hindi ba pwede na galing muna ako sa kasadlakan, and then nakilala ko si Jesus, nagbago, and then I started to teach about Jesus, not to teach about any form of
ideology or any form of knowledge about the Bible, but I'm just talking about Jesus at anong ginawa niya sa buhay ko. Yung in a sense na magturo ka ng sa sariling opinion mo lang at bibigyan mo lang ng ibang pakulugan yung Biblia. Doon po papasok sa pagkakamali. In the first place, ang sabi sa Biblia, ang salita ng Diyos ay inilihim sa hiwaga. Ano ibig sabihin? Brad, ang lalim nun. Inilihim na mahiwaga pa. Hindi sa lahat binigay yung pagkaunawa ng Biblia. So, merong taong pinili para makaunawa nun. Sino yun? Depende sa panahon. Sorry. Parang nag-move si Shernan ng, alam mo yun, parang, check. Kung baka manigits kayo. Check. Kung ang hiwaga ng Biblia ay nilahad lang sa iilang tao. No? Sino yun? Okay? Now, in 1 Peter 2:9, kung tama pa ang aking 2:9, kung tama pa ang tanda ko, see? Okay, ngunit kayo, let's look at the context. Let's open 1 Peter 2. Okay? 2:9 kasi yun eh. Okay. Lumapit kayo. Tinulong ko yun. Ang samaan. Okay. In this, Peter is teaching about bayang pinili. Okay? So, we know that the chosen nation is the Israel. Okay? Now, they are itinalaga para sa Diyos bilang mga paring priesthood of believers. Okay? Now, in verse 9, ngunit kayo isang lahing pinili, mga maharlikang pari, isang bansang hinirang, bayang pag-aari ng Diyos, pinili upang magpahayag ng mga kamahamang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Kayo hindi bayan ng Diyos noon, ngunit ngayon, kayo'y bayang hinirang niya. Noon ay hindi kayo nakatanggap ng habag, ngunit ngayon tumanggap kayo ng habag. Now, is this only talking about Israel? Okay? Now, no, because Peter is already transformed in his belief dito sa part na to na nagtuturo siya na the salvation is not offered to the Jews alone. So Peter is already talking to all of people na makikinig sa kanya. Now, how will we say that? So we are not teaching things, hindi natin pinagdudugtong-dugtong. It's very clear na everyone who knows Jesus is part of the nation. So spiritual Israelites. If we go to John 1:12, subalit lahat ng tumanggap sa mampalataya sa Kanya, this is Jesus, ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Not just part of the nation, but son of God, children of God. No? Kunin natin sa ESV. John 1:12 ESV. Medyo nga malayo nga lang. Somewhere above English. Excuse me. But to all who did receive Him, Jesus, who believe in His name, He gave the right to become children of God. That's more than a nation, but a family of God. So, to those who accept Jesus, you are part. You can read the Bible, no? Now, kung ang concern ni Rapido is about interpreting the Bible, that's why we need to ask pastors, we need to ask scholars kung tama ba interpretation ko, because it's not, hindi lang dapat ikaw ang nag-interpret ng Bible because it's dangerous. And then who is the authority to tell ngayon na merong kapangyarihan to interpret the Bible? Who? Jesus already paid the problem, no, solve the problem of the world 2,000 years ago.
which is the problem of the sin. And Jesus offered His word through the Bible to everyone. So, pwede kang magbasa ng Bible. You can understand through the Holy Spirit na meron sa'yo. So, I don't know if maybe yun yung turo sa kanila na meron lang dapat mga ilan-ilan na dapat magpaliwanag ng Bible. Everyone, kaya nga to available in every meron to sa National Bookstore, meron to sa PCBS, meron to. That's why the Bible is available anywhere, kasi you can read the Bible, not the magazines. Nahon. Ayun, sige, pasok na tayo dito sa Ka Felix Manalo. Oh, siya ang sinasampalatan naming sugo sa panahon sa huling araw. See the word. Kanino sila nananampalataya na sugo? Kay Felix Manalo. It's dangerous. Kasi ang sinasabi, all throughout the Bible, even in the Old Testament, even in Genesis 3, the proto-evangelium, there is a coming Messiah, tagapagligtas. And you should put your faith on that Messiah. You should put your faith on that Good Shepherd. You should put your faith on Him, on Jesus alone. Not to Felix Manalo. Kasi hindi lang namin, kung bakit marami iglesia ni Cristo, hindi naman kami, siyempre yung mga tanong nyo, natanong din namin yan, ba't si Felix Manalo? Di ba? Pero inaral namin ng malalim yun Kumbaga, hinuhulaan siya. Kapag sinabing hula, bagay na pinagpauna. Nandun siya sa Bible Yung kung kailan siya lilitaw, kailan lilitaw iglesia, saan lugar, pagtatagumpay ba, mula sa isang tao, magiging bayan, natupad lahat yun. At nakasulat si Ka Felix? Ganito ang sinasabi nila. Ba't walang pangalan ng Felix Manalo sa Bible? Okay. Common sense lang tol Kung may Felix Manalo sa Bible, di baka lahat ng tao ay pangalan Felix Manalo. Hindi na Jesus. Oo, hindi sa pangalan umuhula ang Biblia. Sa gawain. Okay. Wait. Okay, common sense. I will give my common sense. Bakit hindi Felix Manalo ang ginamit? You accept Felix Manalo para magsugo. You put your faith on Felix Manalo, pero the name of the church is Christ. Hindi ba't common sense na din na if Jesus Christ is the way, the truth, and the life, no one comes to the Father except from me, bakit hindi si Jesus Christ ang ituro natin? Bakit hindi si Jesus Christ ang pag-usapan natin? And why do we put our faith sa isang tao na patay na ngayon? Because I put my faith sa isang Diyos na nagkatawang tao na matay 3 araw at muling nabuhay. The Jesus I know that and I follow is alive today. Bakit ko ibibigay yung pananampalataya ko sa isang tao na namatay decades ago and then nag-iwan ng kanyang mga ministro? Whereas Jesus today promised na He will come back and we will have an eternal life. At that's my common sense. Anong pinangako ni Felix Manalo para sundin ko siya? And specifically, I heard it before, yung prophecy from the east, na that is the Iglesia ni Cristo rising from the east. I think that passage, nakalimutan ko lang kung saan, is talking about the exile. Kasi 'di ba ang Israel was exiled from their place kasi nagkaroon ng Babylonian captivity, and that prophecy already happened from the east, no? Yun yung tinutukoy doon, nakabalik. So the prophecy was fulfilled even before Jesus. Correct me if I'm wrong again. Please feel free. Gusto ko din matuto. Pag ito ang gagawin mo, lilitaw ka ganitong panahon. Sa amin, just to make it short, ang sabi sa Biblia, lalabas ang ibang mga tupa sa panahon ng mga huling araw, World War I. Unang pandaigdigan digmaan. So, naganap yun July 27, 1914. And then? Yes, napanood ko yun in the Felix Manalo movie. But
walang sinabi na World War One in the Bible. We just connected World War. Until ngayon nga, 'di ba, the end of times. Rumors of war nga ang sinabi sa Bible eh. The rumors of war. It's not an actual. We don't know when will it happen. So until World War One came, World War Two, tama, World War Two. Oo, if I'm not mistaken sa history. So again, we try to stitch things to convince ourselves. And then, July 27, 1914, eksaktong araw, inirehistro ng Kapelix Manalo Iglesia ni Cristo sa munisipyo. Bakit? Yun nga yun ang malaking tanong dun. Ang galing. Natatawa ako yan. At matalino si Shernan. I definitely admire kung paano magtanong si Shernan kasi that's a common sense. Okay, nagkaroon ng World War. And then at the same exact date, nag-register sa munisipyo ang Iglesia ni Cristo. The next question is, bakit? So, tingnan natin kung anong sagot niya. Sa hula sa Biblia, nagtugma doon sa, hindi mo pwedeng sabing ipinilit. Talagang nangyari. Sinabi ng Diyos, mangyayari. At saan magmumula? Sa pulupulong dagat. It's very shallow. Iniisip ko in the passage. Kasi the fulfillment of the prophecy is very exact in the Bible. Let me give an example. Jesus crucifixion prophecy. Psalm 22. So, we are talking about Old Testament dyan. Psalm 22 and Isaiah 53. Let's go there. Psalm 22 and Isaiah. Tama ba? 53. Tagalog tayo. Balik tayo sa Tagalog. Chinese, Ukrainian, MBB Tagalog. I prefer MBB kasi madali siyang. Okay, let's see. Ito nga ba yun? Suffering, pierced body. Gusto ko yung eksakto 53 ata. Tunay na inilis. Ayun sa balik ka na. Yan, yun. Sa 53. Isaiah 53. Siya ay binugbog at pinahirapan. Sinong binugbog at pinahirapan? Felix Manalo. No. In the history, walang ganyan. In the World War, di ba nag-release sila ng movie na Felix Manalo? Hindi nabugbog si Felix Manalo. What I'm saying is that the prophecy in the Bible, hindi siya context clues. Connecting the dots. Pwedeng ito yun. No, hindi. Siya ay binugbog at pinahirapan. That is Jesus Christ. Ngunit hindi kumibo kahit isang salita. That is Jesus Christ. Tulad tupang nakatakdang patayin. Tingnan nyo, tulad ay tupang nakatakdang patayin. Isama natin si bukas pa tayo ng isa. Duplicate. John 1. So this is Isaiah and then John the Baptist. Nakita ni Juan si Jesus. Lumapit, sinabi niya, tingnan niyo, kordero ng Diyos. So, kordero means tupa, batang tupa ng Diyos na nag-aalis ang kasalanan sa libutan. Tulad ng isang tupa.
tulad ay tupang nakadakdang patiin. So, paano aalisin ang kasalanan? Death. And then there's a name. Eksakto. Ito pala. Parang korderong hindi tumututol kahit gupitan at hindi umiimik kahit kaunti man. Yan. Kordero ng Diyos. It's very clear. Hindi siya connecting the dots. When you read about the prophecy, hindi pwedeng connecting the dots. Hindi ako nagko-connect the dots kasi the same word. Diba? The same word is reflecting and the same historical event happened. Walang tumatanggi, even the greatest historian, walang tumatanggi na Jesus was crucified 2,000 years ago. No? Hindi umimiga nang siya'y ulihin niya hatulang upang mamatay, wala man lamang nagtanggol sa kanyang kalagayan. 'Di ba? When Jesus was in Pontius Pilate, I think that's in John 19. Let's look. Kaya't ipinakuha ni Pilato si Jesus at ang mga kawal ay kumuha. Lumabas si Pesi na iharap ko sa inyo upang malaman nyo na wala akong makitang dahilan upang atulan siya. It's happening. In Isaiah 53, it's happening. In historical event. You see, dalawang book yung tinitingnan natin. The Old and then the prophecy. That is how you should interpret prophecy na nangyari na. Of course, yung revelation, you cannot interpret that prophecy kasi hindi pa nangyayari yun. Okay? Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Again, ano sinabi ni Pilato? Wala akong nakikitang dahilan upang hatulan siya. So, Jesus' death was for the sin of mankind. Siya inilibing kasama ng masasama at mayayaman kahit na siya ay walang kasalanan. Okay? O nagsabi ng kasinungalingan. And that's just kung pag-aaralan natin yung every prophecy na natupad in the book of Isaiah through Jesus Christ. In Daniel, well, it's about the deity of Christ. So, hindi na natin muna ipasok. Haba tayo doon. We can discuss another time. Sa Far East. Okay. Pulupulong dagat, 7,100 plus na island. No. Again, the Far East na tinutukoy dyan is again, that's the exile. Far East, nakalimutan nga lang verse. Look to the east. Baruch pala to. No, not. Baruch to eh. Hindi naman to. Gamitin na Iglesia ni Cristo. Iglesia Cristo East verse. Saan nila kinuha yun? Ayan, ito. Isaiah 43:5 yata. Okay. From the west outside. Ito sila. Ayan, why far is correct in Isaiah 43. Tignan natin. Let's go. Isaiah 43. So, let's look at the whole chapter. Let's go. Israel, ito ang sinasabi ni Yahweh na lumikha sa iyo. Huwag kang matakot. 43, ano yun? 43:5. Kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita, tumawid ko sa iyo. Hindi ka malulunod, dumaan ka man sa po, hindi ka masunod. Kanta to. Dumaan man ako. Yan. Sapagkat ako si Yahweh, ang banal ng Diyos, Israel, tagapagligtas. Ethiopia at Sheba bilang pantubos sa iyo upang ikay makalaya. Ibibigay ko bansa para lang maligtas ka. Sapagkat mahal ang mahal. Huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama. Titipunin ko mula sa, ito ata nga, dulong silangan hanggang sa kanluran. At ibabalik ko kayo sa inyong dating tahanan. Okay. Because the Israelites was, or will be, exiled. Because of the Babylon captivity. So, umalis sila doon sa tahanan nila because of the Babylon captivity. And ibinalik na sila
ni Christ. I just forgot the prophet. Sinong prophet yung return to exile. Pag-aralan ko yun. This is what I like. Makakapag-aaral ulit ako eh. So, pwede natin i-discuss on a different topic. Pero haba tayo eh. Sasabihin ko. And then, you see the contrast here, silangan, and then sasabihin ko sa mga hilaga na kayo ay palayain. So sino yung again the Japanese, I think that's the Japanese time kasi hilaga ang Japan from us. Sasabihin ko rin sa timog na wag kayong pigilan. Okay, who's our, di ba hilaga is north, south. Sinong south na nakakap sa atin? I don't think meron south na nanakop sa atin. Hayaan ko makabalik sa akin bayan mula sa malalayong dako. Hindi, the Iglesia ni Cristo was founded in the Philippines and we are not Israelites. We are Gentiles. Mula sa panig ng daigdig. Sila ang aking bayan, akin nilang. And it's very clear that Israel, ito ang sinasabi ko. Israel. Now, those who accept Christ will be nanampalataya kay Kristo will be a spiritual Israelites, but on this context ang pinag-usapan dito is Israel. So tumutukoy sa Pilipinas. Kailan? World War I. Hindi mo pwedeng sabihin sa mga bansang nakapaligid sa Far East kasi lahat ng nakapaligid sa atin hindi naman Christianism Christianismo Hinduism, Buddhism, di ba? Mayroon pa yung kalalapo-lapo, yung sumasamba sa anito, di ba? Kumbaga, kailangan pala tayong masakop ng Kristyanismo kasi dito mangyayari yung hula ng Diyos. So tanging Pilipinas lang sa Far East ang may Christianity that time. Isa Spanish, di ba? Hindi, sinakop nila tayo. Okay. So kaya na-adapt natin yun. Okay, in the Bible kasi paalisin, di ba? Wag ka matakot sa pag-titipunin ko. Sila nga laro. Ibabalik ko kayo sa dating tahanan. So, kailan tayo babalik sa Israel? Kung tayo yon, if Philippines is the country na tinutukoy dito, if Philippines was the nation na tinutukoy dito, the book of Isaiah was fulfilled through Jesus Christ. So, dapat nung panahon ni Jesus Christ, nakabalik na ang Pilipinas sa Israel. It doesn't make sense to me kasi Isaiah is a prophecy for Jesus Christ. So until now, hindi pa nangyayari ito. Hindi pa tayo nakakabalik kasi ibabalik ko kayo sa inyong dating tahanan. Titipunin ko kayo mula from east, okay, to west. Tama? From east to west. And then ibabalik ko kayo sa dating tahanan. As far as I know, the ang tawag sa history natin, yung times nila Lapu-Lapu, mga sultan pa. Parang mga Vietnamese ang tipuhan natin Vietnamese ba? Kaya nga halos kamukha natin sila, and then yung culture hindi na iba. It's just that sinakop tayo ng Espanyol and then nadala yung message of Christianity here. So again, if anyone can answer me this, titipunin ko kayo mula sa dulong silangan hanggang sa kanluran. I think ito yung sinasabi ni Rapido in Isaiah. So you can read the Bible, Isaiah 43. Nasa Isaiah 43 yan. Ibabalik ko kayo sa dad. Kailan to, Lord? Kumbaga, kailan pa to? Kung ang tinutukoy natin is the Pulupulong Islands is the 7,100 something islands in the Philippines. Tayo yung tinutukoy na umalis in Israel. Kailan tayo babalik sa Israel? No? Or kailan tayo babalik sa tahanan na tinutukoy tayo dito? Again, it's a prophecy na nangyari na, so you have to interpret it na nangyari na. So, kailangan pang masakop yun bago mangyari yung sa iglesia? Hintuturo about sa Panginoong Jesucristo. Sa Oy, teka. Cut yun Hintuturo about bago mangyari yung sa iglesia? Hintuturo about sa Cut yun. I think that's a checkmate.
Sorry. Again, I don't mean to offend anyone who's listening. Nowadays, ang daling ma-offend ng mga tao. Pero, it's a checkmate. Bakit may cut? I don't know. O mangyari yung sa iglesia. So, Ah, kailangan pa bang masakop, no? Before, kailangan tayong sakopin to introduce Christianity, and then, alam mo yun, and then ibalik tayo sa tahanan na meron tayo. So the context is, ibabalik ni Yahweh ang kanyang sambayanan to where it belongs. So, pinalayas ng Babylon, okay? Ng mga Babylonian captivity na wala sila, and then tinipon ni Yahweh, and then went back to the to the promised land. Okay. Hinuturo about sa Panginoong Jesucristo Mhm. sa Far East. Pilipinas lang. Bagamat dinala ng Espanya. So, doon lang ang ng talata. Pero yung history kung bakit nagkaroon ng Iglesia Katolika Apostolika Romana, nasa Bible din yan, kaasawa. Sa anong relihiyon yun? Hindi, ikaw, sa tingin mo, saan natupad yun? Wala, lahat may asawa eh. Ang pare. Oo, sakat. Bakit? Hindi, sa born again, meron may asawa. Oh, yun nga. Mm. Pero, pagkatapos nun, ang aral na lalabas, aral na magbabawal kumain ng karne at pag-aasawa. Gagayahin ng damit ng Panginoong Jesucristo na puti. Sa pari yun. Tapos tumutukoy talaga sa Roman Sa- Catholic. Sa Kristiyano. Hindi ko masuportahan yung sinasabi ni Rapid because I don't have a passage na nagre-relate doon. Or of course hindi ko alam ang lahat. Hindi ko napag-aralan ang lahat. I just have my faith in Christ. Hindi ko alam kung ano yung tinutukoy niya this time. Ngayon, sinasabi ng Panginoong Jesucristo na ibang mga tupa, yun na yun. Sa talata sa hula ni Isaias, doon na lumabas yung Iglesia ni Cristo. Si Isaiah 43 nga. Kung sinasabi mong, yun nga, si Ka Felix, parang meron kang sinasabi kanina, yung parang sagrado, na lihim na sagrado pa. Na, Idilihim sa hiwaga. Yun, Oo. idilihim sa hiwaga. Oo. Nalaman ni Ka Nalaman Felix niya yun. Ano yun? Pag pumasok sa loob ng iglesia, pag inaral mo yung doktrina, mamamangha ka eh. Okay. Kung paano niya naunawaan to. Kahit yung, alam mo ba na 2,000 ang isang iwinawangis. Okay. Pag Okay, gets yun. Iisa tayo, hindi iisang tao. Yes! Iisa ng gusto. Halimbawa, sinabi mo kanina, si M-Site at Shernan, bagamat dalawa kayo, Ito Dos yung por dos. dapat gagawin ko. pero iisa kayo. Oo. Si Shernan at si M-Site ay iisa. Ibig sabihin mo ron, isa lang kayo. Ibig sabihin, iisa kayo sa layuning manalo. Hindi, ito context to kasi sinabi ko sa kanya off cam. Oo, kanina. Oo, di ba? Meron akong linya kay Sixth Threat na 2x2 champion ako, nagawa ko yun mag-isa. Set up ko yun sana para sa next battle, pag ginawang angulo yun, ang ire-rebat ko doon, kaya ako nasabi yun dahil si Shernan at M-Site ay iisa lang. Oo, Hindi, yun. wala, hindi nyo alam to. Hindi ko nalabas to sa iba. Hindi nalabas yan, di ba? Hindi, Oo. sinabi ko lang off-cam yun kay Rapido. Tapos yun, para lang alam nyo yung context na, ayun nga, Kaya nag-seek in sa, uy, iisa. mm. Oh, yun. Parang, minali nila yung tamang unawa. Okay. So, akala nila ang Diyos at ang Kristo ay iisa, which is, ang daming sasalungat na aral. Sabi ni Kristo, Ama, makilala ka nila na iisang Diyos. Paano salungatan yun? Di ba si Kristo ay prophet? Yung parang guro. Brad, siya anak siya ng Diyos eh. Okay. Ang Panginoong Kristo, anak ng Diyos. Tagapamagitan ng Diyos sa tao. Bugtong na anak ng Diyos, tagapagligtas ng iglesia. Efesos 5:23, basahin mo yan. Yun ang katangian niya, ginawang Panginoon ng Diyos. Okay. Doon nagkakaroon ng misconception ng mga ibang religion at ibang tao. Akala nila, kaya Panginoon si Kristo kasi likas siyang Diyos. May lahi siyang, may dugo siyang Diyos. As in, hindi nga term na dugo eh. Kasi ang Diyos walang dugo eh. Okay, 1 plus 1 tayo. So, when you know 1 plus 1, 2. Okay? Okay, may anak ako. Okay? And yung anak ko,
Syempre of course may asawa ko. Either sa mag-asawa makakakuha ng traits ko. So kung ako'y Pilipino, Pilipino yung anak ko. Kung ako'y tao, tao yung anak ko. Kung alien ako, alien yung anak ko. And whatever, what not. Kung ano ako, yun yung anak ko. 1 plus 1. Kung ano ako, yun yung anak ko. That's a very plain and simple analogy in the deity of Christ. But there are more biblical truths about Jesus being God. Napakarami in the Bible that Jesus is God. Now, again, 1 plus 1 analogy. Kung ano ko, yun din ang anak ko. It's impossible for me na ako ay tao at ang anak ko ay pusa. No. And then ginawa ko siyang tao along the way. Kasi gusto ko siya maging tao. No. 1 plus 1 lang. Now, if Jesus is the begotten Son of God, and then Jesus is God, 1 plus 1. And again, we have so many claims in the Bible that Jesus is God. Magbigay tayo isa. Dito natin kunin. Titus 2:11 to 14. 13. In Titus 2:13. Habang hinihintay natin ang pagpapalang araw na ating inaasahan, ito ang araw na mahayag ang kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos. Capital yan. At tagapagligtas na si Jesucristo. I'm using Tagalog. Tito 2:11-14. Nasasaad. Pag binasa natin sa 13, inihintay yung pinagpapalang araw, mahahayag ang kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. That's just one. And we can do the whole video about we can do the video about Jesus being God. Not today, siguro sa ibang araw. Ihahanda ko yun. But yeah. Ganito yan eh. Yung Panginoon, Brad, karapatang binigay ng Diyos sa Panginoong Jesucristo. Kumbaga, ang Panginoong Jesucristo gawin yung Panginoon yan. Ngayon, bakit kailangan sambahin si Kristo? Okay, let's put it plain and simple. The word use of Panginoon in that time is Sir, Ginoo, Boss. Sa panahon natin, Boss. Why? Let's look at Acts 9. 9 nga ba yun? In Acts 9 we read, ito yung pagkatawag kay Saul na became Apostle Paul. In verse 3 ng Acts 9, naglalakbay si Saulo papuntang Damasco at nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap. Wait. May importanteng part dito. Excuse me. Humingi ng sulat si Paul para sa mga sinagoga sa Damasco upang madakip niya madala sa Jerusalem sino man lalaki babae na matagpuan niya doon kaanib sa daan ng Panginoon. Okay? Way off. May footnote. Let's look. Saan yun? Kaanib sa daan sa aklat ng gawa ko lagay ito yung mga tagasunod maging tagasunod ni Jesucristo. Okay, sino si Saul? Taga-persecute. Mga patay ng Kristiyano yan. Okay? Now, hindi mo tatawaging Lord. Hindi mo tatawaging Diyos ko si Kristo kung you are on to persecuting. Okay? Naglakbay si Saulo papuntang Damasco at siya'y malapit na sa lungsod. Biglang kumislap sa paligid niya
ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa natumba siya sa lupa at narinig nga isang tinig sabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sino ka, Panginoon? There, it's capital. Now, Paul might be thinking this is God speaking, but he's not sure. Sino kayo, Panginoon? Okay? Now, in this reference, it's probably, this is just a view, okay? Kapag hindi sinulat sa Bible, wag natin masyadong pagtuunan ng effort. But this is just a view. In a cultural context, pwedeng, this is, sir, sino po kayo, sir? It is showing respect sa nagsasalita sa kanya. Kung may nagsasalita na tinig sa langit, paano mo patatawagin yon? So, Paul has to choose the right words. Sino kayo, Panginoon? Ako si Jesus. And Jesus himself talk to Paul. Ang iyong inuusig. Tugon sa tiyo. Tumayo ka at pumasok sa lungkot. Doon, sasabihin ko sa iyo kung anong dapat mong gawin. See? Paul was thinking this is God, Yahweh, and Jesus introduced himself. So this is where the breakthrough and the life change ni Paul. So kahit hindi siya Diyos, sa ikaluluwalhati ng Ama. Ibig sabihin, pag sinamba mo si Kristo, ang naluluwalhati yung Ama. Oo, kasi yung utos niya ay Sinunod mo. Okay. Yun na. That's Yun true. ang nagkaroon ng misconception yung ibang religion. O, sambahin mo si Kristo kasi Diyos siya. Hindi. Sinasamba namin yan kasi utos ng Ama. Oh, wait. The worship only belongs to God. Not because God told you to worship Jesus. No. Angels or worship first. Hindi yan eh. Angels don't worship me. Don't worship me, bros. Nakalimutan yung passage na yun eh. Ito eh, Revelation 19:10. Revelation 19:10. Nagpatira pa ako sa kanyang paanan upang sambahin siya, ngunit sinabi niya sa akin, sabi ng anghel, huwag mong gawin yan. Ako may aliping tulad mo at tulad ng iyong mga kapatid nagpapatotoo tungkol kay Jesus. So, we're talking about the divine family, divine cosmic beings. Yun sila, yung mga angels, the messengers, no, seraphim, cherubim, and so on. Ang Diyos ang sambahin mo sapagkat ang pagpapatao tungkol kay Jesus ay diwa ng propesya. Okay? Even the angels, huwag mo ako sambahin. No, huwag mo ako sambahin. It's only God. The worship only belongs to God. So, we worship Jesus because He is God. We don't worship Jesus because God, the Father, said to worship Jesus. No, kasi the worship only belongs to God and Jesus is God. That's why we worship Jesus. At siya ang Panginoon. Wala bang dugo ang Panginoon? Ang Diyos, Espiritu, Brad. Walang dugo, walang buto. Si Jesus, tao. Yun ang katunayan na siya ay tao kasi may May dugo, dugo siya. siya, pinako siya. May buto siya. Oo. May laman. Paano mo So, sasabihin Diyos, nagkatawang tao ngayon, sasabihin nila. Ibang aral na yan, pero nagkatawang tao. Wait. Wait, grabe. I didn't know. Hindi ko alam na the indoctrination is worse than this. Sorry, I know everyone can be offended nowadays. Hindi ko na that's the worst that I've heard about Diyos na nagkatawang tao. If God said so, why not? If God said, I will be in human form to save you, why not? Sino ako para pigilan ng Diyos? If God said so.
naging tao ang salita. You see the capital there. Kasi that's referring to Jesus, the Word of God. Nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kalwalhatian tunay na Kanya bilang kaisa-isang anak. You see the capital letter? Anak ng Ama and the capital. That's referring to God's Son. Okay? Jesus Christ. Siya ay puspos ng kagandahan loob at katotohanan. Grace and truth. So, nagpatotoo si Juan tukol sa kanya, sinisigaw, siya ang tinutukoy ko ng aking sabing dumarating. Kasunod ko ang higit kaysa sa akin sapagkat siya ay naroon bago pa man ako ipanganak. So, Jesus was there before I was born. Mas matanda si John the Baptist kay Jesus. In birth. In human birth. But in nature, of course, Jesus is God since the beginning of time, nandun na siya. Pwede din natin pag-usapan yun on another topic. Mula sa kapuspusan ng kanyang kagandahan loob, tumanggap tayo lahat ng abot na ibinigay ko. Again, I wanted to focus here. So, nakita namin ang kalwalhatian bilang kaisa-isang anak ng Ama. If God said, where is that? Nanap ko yung the birth of Christ. Pagkasilang. Pastol at manghal to 3 ba yun? Luke 3? Pangaral ni Juan. No, I think Luke 1. Sumobra ako. Okay. Paghandog. Ito. No, John the Baptist yan eh. Ito, this one. Luke 1. Okay, nagpakita si Gabriel, okay, sugo ng Diyos, messenger, to Mary, okay. Makinig ka, ikaw ang maglilihi at mga anak ng isang sanggol lalaki at siya'y papangalanan mong Jesus. Siya'y magiging dakila, tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoon ang trono ng kanyang amang si David upang maghari sa kani Jacob, magpakilanman. Ang kanyang okay, I want to ano ba mangyari na po? Papailalim ka. Where is the ibig sabihin? Pangalan sa siya. Saan ba yung kasama natin? God with us verse. God with us. Bible verse. Matthew pala. Matthew 1:23. Matthew 1:23. Nasa Luke tayo naghahanap. Maglili ang isang birhen, magsilang ng isang tatawagin siya. Ibig sabihin kasama natin ng Diyos. So, again, 1 + 1, if Jesus is the Son of God, then Jesus is God. Iba rin nila yung pakahulugan. Tulad ng? Kasi meron talata sa Biblia na nagkatawang tao ang berbo. Ano yung berbo? Salita. Sabi nila, si Kristo yun. Ibang term ng Jesus. Hindi. Berbo. Yung berbo, ang tinutukoy sa berbo ang Panginoong Kristo. Okay. Pero hindi ang nagkatawang tao si Kristo. Gets mo? Okay. Ang ibig sabihin ng berbo, Brad, yung banaag na kaisipan na nagmumula sa Diyos. Ganito yan eh. Yan tayo Bago padala- Huwag tayo mag-interpret ng Bible. Sabi ni Rapido sa mga unang part ng video, huwag natin i-interpret ang Bible sa sarili nating opinion. Sinabi ni Rapido yung salitang berbo. Hindi ko nga lang maalala kung anong translation ginamit ang berbo. Pwede natin pag-aralan next time but not today.
in John 1, pero ito yung tinutukoy niya, verbo. Nang pasimula pa naroon na ang verbo, salita. Hanapin nga natin. Verbo version in the Bible. Anong version kaya ito? ADB 1905. ADB na. Para ano? ADB 1905. John 1. Para tumbok. Nang pasimula pa siya ang verbo. Kita niyo yung capital niyan. That's salita yan. The verbo itself, it's salita. Okay, salita. In other translation, yung binasa natin kanina. Magandang balita Biblia. Ang verbo ay sumasa Diyos. Okay, at ang verbo ay Diyos. It's very clear. Salita, sa simula pa nandun na yung verbo. And then, verbo ay sumasa Diyos. At ang verbo ay sa Diyos. Now, hindi natin pwedeng paliwanagan to in our own opinion. Na ang verbo dyan is the kaunawaan. Okay? No. Why? Because the Bible itself also explain. Ito rin ng pasimulay sumasa Diyos. Okay? Ang lahat ng bagay ginawa sa pamamagitan niya at alinman sa lahat ng ginawa. So, ang topic natin is verbo. So, lahat ng ginawa sa pamamagitan niya. Nasa kanya ang buhay siyang ilaw ng mga tao. Sino yung ilaw ng tao throughout the book of John? Sabi ni Jesus, I am the light. Ang sino mang nasa akin na hindi na mapupunta pa sa kadiliman. Ayan, ang ilaw lumiliwanag sa kadiliman at hindi mabaw. So, naparito ang isang tao, nasugong mula sa Diyos na ang kaniyang pangalan ay Juan. So, we're talking about John the Baptist. Okay? Hindi pa yan Okay? It's a different context na. Ang purpose ni John the Baptist to be the witness, saksi, upang kanyang patotohanan ang ilaw. So, that is Jesus, the verbo, here. Okay? Upang sa pamamagitan niya ay magsisampalatayang lahat. Hindi siya ang ilaw, kundi pumarito upang kanyang patotohanan ang ilaw. See, the Bible is explaining. Si Juan, hindi siya yung ilaw, pero naparito siya para to be the witness of the ilaw. That's Jesus. Nagkaroon ng tunay niya sa mga... Fast forward natin. Sa 13. 14. Nagkatawang tao ang verbo. Ito na yun. At tumahan sa gitna natin. Tumira. At nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Gaya ng bugtong ng sa bugtong na ama. So how can you explain the verbo na ito'y kaisipan? Whereas in the beginning of John 1:1, it's very clear that verbo is God. And then nagkatawang tao yung verbo. Sino bang Diyos na nagkatawang tao? Jesus Christ. Puspos ng biyaya at katotohanan. So grace and truth. Pinatotohanan siya ni Juan at sumigaw na nagsabi, ito yaong aking sinasabi, ang pumaritong nasa ulihan ko ay So, again, John 14 lang. And then, pagdating mo ng 17, sapagkat ibinigay sa pamagitan ni Moises kautusan, biyaya, ito na, binanggit na. Katotohanan na nagsatinga sa pamagitan ni Heso Kristo, na pangalanan na in 17. Again, the Bible is explaining itself. Talangin ng daigdig, nasa isip na ng Diyos si Kristo. Bago pa lalangin ng sanlibutan, ang bugtong na anak. Baga, ngayon, that time ba na sinabi ng Diyos na nasa isip niya na, existido na ba ang Kristo? Hindi ko alam. Hindi pa. Hindi ko rin alam. Ngayon, okay, sagutin natin. Tulungan natin si... Panaag na kaisipan na nagmumula sa Diyos. Di ba? Ganito yan You see, binigyan natin ng pakahulugan yung verbo. Even though the verbo itself, yung Bible na binasa ko, explain who or what is the verbo there. Bago pa lalangin ng daigdig, nasa isip na ng Diyos si Kristo. That's not true. Kasi ang napakalinaw ng binasa natin, hindi ko alam kung saan tayo. It's a plain and simple Tagalog. Nagpasimula pa siya ang verbo. Hindi siya nasa isip
ang verbo ay sumasa Diyos, hindi siya sumasa isip ng Diyos. Sumasa Diyos at ang verbo ay Diyos. Very clear, John 1:1. Very clear. Di na natin kailangan spaghetti pa yan. Bago pala lang yun sa libutan, ang bugtong na anak. Baga, ngayon, that time ba na sinabi ng Diyos na nasa isip niya na, existido na ba ang Kristo? Okay, you cannot answer that because the first argument is wrong already. So the first question is wrong already. Kasi kung sinasabi mo iniisip ng Diyos si Kristo, ibig sabihin ibang entity si Kristo, ibang pagkatao si Jesus kasi iniisip siya. And then in the long run, the second question would be, you will conclude na nilikha si Kristo. Whereas the initial argument is nagpasimula siya ang verbo at ang verbo ay sumasa Diyos at ang verbo ay Diyos. I don't know how to put this more than that. But it's very clear. And then yun nga, 14 na nagkatawang tao. So ano yung maling pagkaunawa sa isang simpleng Tagalog? Hindi ko alam. Hindi pa. Okay. Plano pa lang. Verbo pa lang. Ngayon, natupad yun nung pinanganak ang Panginoong Kristo. Doon nagkatawang tao. Okay, ulitin ko. Sumasa Diyos, hindi sumasa isip ng Diyos. It's, again, sabi ni Rapido, we don't interpret the Bible by your opinion. I don't think, hindi ko alam kung ano ginagawa ni Rapido. O yung sinabi ng Diyos. Kumbaga, ang nagkatawang tao, yung sinalita. Parang ganito. Okay, hindi nagkatawang tao yung sinalita. Okay, walang ganon. Again, binabasa ko yung Bible plain as it is. Okay? So, ang lahat ng bagay ginawa sa pamamagitan niya. Again, sino yung niya dito? It's the verbo. Kasi that's the topic. Okay, see? First sentence, ito rin ng pasimulay sumasa Diyos. Okay, hindi rin sumasa isip, sumasa Diyos. Second sentence. And then third sentence, we are still on the topic of verbo. Ang lahat ng bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. Verbo. At alinman lahat ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Ang topic pa rin natin, verbo. Hindi siya sumasa isip ng Diyos, kundi sumasa Diyos. Siguro pagdating ng 2028, bibili ako ng kotse. Okay. Nung time na sinabi ko yon, may kotse na ba ako? Wala pa. Plano ko pa lang. So nagkaroon ng kotse noong 2028, doon natupad. Ibig sabihin, doon nag-exist na. Okay. So nagkatawang tao, in a sense na yung sinalita, ang Plain Tagalog, okay? Plain Tagalog. The analogy of bibili ka ako ng kotse in 2028, it's manifesting. Sinasabi mo magkakaroon ako ng kotse in the near future. Okay? So, pagdating ng 2028, nagkaroon ako ng kotse. Okay? That is what you call acquiring. Nakakuha ka. Okay? Nakakuha ka. Hindi ako naging kotse. Okay? Hindi ako naging kotse. Nakakuha ako ng kotse. That's a different analogy from this one. Okay? That's manifesting. Nakakuha ako. Now, in the context of John, 1 John, hindi nakakuha ng katawan at naging verbo. No. Nagkatawang tao. Hi. What doing na? What's that? Yeah. Papa's record. Yung sa Papa's recording pa eh. Say hi. 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 How are you feeling na? Good? Kiss Papa na. Or then you go back? No! It's gonna be heard from there. Go. Love you. So, hindi ako nakakuha ng tao para maging verbo. Just like in the analogy of acquiring a car. In 2028, magkakaroon ng kotse. And then, pagdating na 2028 na manifest, nangyari, nakakuha ako ng kotse. If that is the analogy. Okay? The analogy here is the verbo itself in that time, in that place, in that situation, siyang verbo ang nagkatawang tao. Verbo went down to be
I use the word went down, okay, para maunawa natin. Para magkatawang tao. Diyos ay nagkatawang tao. Hindi siya Diyos na naghanap ng katawan para gawing tao. Okay? Or hindi siya naghanap ng tamang panahon para maghanap ng panahon para gumawa ng tao. It's a different meaning. Plain Tagalog. Nagkatawang tao. When you say nagkatawang tao, naging tao, hindi siya original na tao, hindi tao ang tunay niyang kalikasan, pero naging tao. Okay? Nagkatawang tao. That's why yun ang ginamit na Tagalog. Yun ang ginamit na salita. It's a careful choice of word. Nagkatawang tao. Okay? Hindi siya na-acquire. That's based doon sa analogy. Okay? Ang nag-exist sa tao. Ang Panginoon. Yun, hindi siya Hindi nag-exist ba sa tao. Naging tao. See, yung choice of word, nag-exist, no? Siyang maging tao. Hindi yun na ginamit eh. So, sana dito sa John 14, at nagkaroon ng tao ang berbo. Nagkaroon. Kasi, the word nag-exist, nagkaroon. Okay? Dito hindi, nagkatawang tao. So, paano magkakatawang tao kung hindi pa nag-exist? Lang unawa. Sa ibang Sino? relihiyon. Oo. Mm-mm. So, yun. Sino yun? Hindi. Iba ata, no? Ayun. Hindi. Iba yun. Ayun, syempre, nandito kami sa rooftop. May Rooftop naririnig lang kaming iba. Pero, ayun nga. Bakit hindi kumakain ng dinuguan? Okay, I think pwede na natin muna Hindi kami nakakaintindi ikat kasi may dito dugo. kasi it's a different topic. Pero babalikan natin yun, of course. Definitely. We also have answers. The Bible has answers for that. Hindi ako. But, again, pag-usapan natin yun.